Magandang gabi po sa inyong lahat. Test mic muna natin. Magandang gabi. Hello, good evening everyone. Ayun. Thank you mga brothers dyan sa tech. Magandang gabi sa inyong lahat mga scholars, mga kapatid. Magandang gabi sa inyo. Magandang gabi rin sa ating mga nanonood online. Baka yung iba nanonood online eh. So, magandang gabi din sa mga nanonood sa atin online. So, praise the Lord for His words na binasa kanina ni kapatid. So, ngayon, I'd like to share with you a survey that has been made many years ago. Okay? So, may ginawang survey. Ang sinurvey, mga matatanda, 90 plus years old. Okay? So, 90 to 90 plus years old. So, tinanong sila, it's just one question. Okay? Tinanong sa kanila dun sa survey na yon. Sabi sa survey, if you can live your life all over again, what would be different? Okay, in Tagalog, kung bibigyan ka ng pagkakataon na mabuhay ulit, magsisimula ka from zero. Ang sarap isipin. Napakasarap isipin, no? Kung bibigyan ka ng chance to live your life all over again from the very beginning, ang umingiti sa akin, alam nyo kung sino? Yung mga may edad na. Yung mga bata pa parang ano eh. Alam mo kasi kapag may edad ka na, parang dahil mo nang ginawang pagkakamali. Kaya gusto mong bumalik. So, ang ganda ng question, tinanong sa mga 90 years old and above. If you can live your life all over again, what would be different? Ano yung iibahin mo? Ano yung babaguhin mo? So, may tatlong sagot sila. Very interesting yung sagot nila dun sa survey na yon. Sabi nila, if I can live my life all over again, number one, I would reflect more. I would reflect more. Number two, sabi nila, I will risk more. And number three, if I could live my life all over again, I will do more things that will be remembered long before I'm gone. Pwede, no? So, I will reflect more, I will risk more, and I will do more things that will be remembered long before I'm gone. So ngayon yung gagawin natin yan. Una, magre-reflect tayo dito sa salita ng Panginoon tonight. And the title of this message is Chosen, Filled, and Commanded. Let's try to reflect ngayong gabi. Alam niyo, from the very beginning, ang intention talaga ng Panginoon, ang plano na ng Panginoon from the very beginning kung bakit siya nag-create ng mundo, ay para makasama niya yung mga tao. That was His intention. His intention is to dwell with His people na create niya. Yun talagang intention niya. Kaya doon pag binasa niyo yung book of Genesis, sa Garden of Eden, kasama doon ni Adam and Eve, yung Panginoon. Kaya nga kung hindi nagkasala si Adan at si Eva, yung Panginoon ngayon, kasama natin, nakakausap mo. Hindi ako. Hindi naman ako gustong kausapin, di ba? Gusto niyo kausapin kasama yung Panginoon. Nakikita niyo dun sa story sa Genesis, di ba? Nag-uusap sila, meron sila dong fellowship. Yun talaga yung intention ng Panginoon from the very beginning. For Him to live so close with His people, with His creation. He wants to be so near to them so that they can feel His presence. Yun talagang intention. Reflect niyo yun, ha? The intention of God is for Him to dwell with His people. Ang babasahin natin ngayon dito sa Exodus chapter 31, yung ang Panginoon, after ng fall, gusto niya pa rin kahit na yung mga tao nagkasala niya, He still wants to be with His people. He still wants to live amongst them, to be with them. It really meant a lot for God to be with His people. Kaya ang sabi niya, you are going to make me, Moses, a tabernacle. A tabernacle is a place, it's a tent, okay, kung saan ako, where my presence will be felt, basically. That will be the symbol of my presence. Tapos, pagdating sa New Testament, si God, si Jesus Christ na mismo, yung nagpunta dito sa earth, and He sabi sa John chapter 1, verse 14. And the word, Jesus Christ, tabernacled amongst us, so He pitched His tent. Ito yung intention na, i-reflect niyo na, yung intention na just from the very beginning, sa time ni Moses, sa time ni Jesus, nagkatawan tao na yung Diyos, to be with the people, to be with His people. And, pagdating naman dun sa book of Acts chapter 2, pagdating sa araw ng Pentecost, yung mga believers, yung mga Christians, nagdwell naman yung banal na Espiritu
sa mga Kristiyano sa kanilang katawan. Kaya sabi sa New Testament, hindi nyo ba alam na ang inyong mga katawan ay templo ng banal na Espiritu? At pag binasa ninyo yung Book of Revelation, guess what? Kano yung makikita nyo dun sa dulo ng story dun? There's a garden city where God is dwelling with His people forevermore. Yun yung story ng Bible. From Genesis hanggang sa Book of Revelation, it's God living, dwelling with His people. And in between, nasan tayo doon sa story na yon? Ito yung part natin doon sa story na yon. Okay, as we can see in this story. Ang part natin sa story na yon is that God is going to use us, okay, so that His presence doon sa plan niya na yon, to be with people, to be with His people, will be felt. So basahin ko uli lang itong story na ito. Then the Lord said to Moses, "See, I have chosen Bezalel, son of Uri, the son of Hur, of the tribe of Judah, and I have filled him with the Spirit of God, with wisdom, with understanding, with knowledge, and with all kinds of skills, to make artistic designs for work in gold, silver, and bronze, to cut and set stones, to work in wood, and to engage in all kinds of crafts. Moreover, I have appointed Oholiab, son of Ahisamach, of the tribe of Dan, to help him. Also, I have given ability to all the skilled workers to make everything I have commanded you." In this God's grand plan, bago muna itong pagpapagawa ng tabernacle, He wants people to join Him. Teka, palakpakan nga muna natin ang Panginoon kung hindi nyo na-reflect yung kagandahan nun. Sa plano ng Panginoon, mas napaganda niyang design and purpose, gusto niya magsama. Gusto niyang gumamit ng mga tao. So, ang first lesson natin dito is God calls eh. Pero before that, tingnan muna natin itong tabernacle kasi baka salita ng tabernacle. Buti na lang, meron na ngayong mga YouTube, mga videos. Pag binasa mo sa Bible, ang hirap niyang i-imagine. So, basahin nyo na lang yung very specific kasi yung pinapagawa ng Panginoon sa kanila, yung design, everything, so specific. So, tingnan natin kung makapture na itong video na ito na ipi-play sa atin. Kung mapi-play. Pero ito yun, yung tabernacle. Can we, Ayun, pwede. Hey YouTube, if you want to learn more about the Tabernacle of Moses or the team who Ganda created no? this incredible Standard nila, free model, napakaganda na yun, ng time nila. Pero pag tinignan mo itong CCLC, pero mas maganda rin yung sanctuary natin dito, no? Yung mga, mga... Sige, palakpakan nyo yung Panginoon dyan dahil blessing talaga tong sanctuary na to eh. Pero yung nung time nila, ito yung symbol ng presence ni God. Can you imagine, God has this building project, magbibuild siya ng tabernacle which will symbolize His presence. And in the process of doing so, He calls people kung sino yung gagamitin niya. Pero teka muna, kasi bakit
Teka, wait a second. Kung merong building project si God na napakaganda, sinong gustong doon, mag-involve ng sarili niya? Let's say, may gagawin na pinakamagandang structure sa Pilipinas na pag ginawa ito, the whole world will know that this is God's doing. Sinong gusto mag-involve doon? Pambira, taas ng kamay na lahat, di ba? Pero wait a second, sino ba kayo? Sino ba tayo? Kanina yung nag-message dito si Chris Jericho. Si Chris Jericho na dating yung testimony niya kanina, parang manginginom, 'di ba? Tapos pag nandito natutulog, tululaway pa. Tapos sasama sa ganitong grand project. Sino ba si ano? Sino ka ba? Sino ba si Pastor Ronald? Pastor Ronald, sino ka ba? Sino ka ba JM? Sino ka ba Paul? Sino ka ba Bonnie? Sino ka ba Presco? Sino ba Pastor? Sino ba tayo? Para isama ng Panginoon sa kanyang napakagandang plano. Pero ito yung ito yung good news dun, mga kapatid eh. First lesson siguro na makikita natin sa story na to, and this is where you will be glad, you will all be glad, is that God does not call the qualified. He does not call the qualified. So kahit na disqualified ka, DQ ka because of your background, it does not matter. God does not call the qualified. He qualifies the called. So, kagaya nito, ng mga gagawa netong tabernacle na to. God calls. Okay, so yung napakagandang God calls. So, una, God's call is personal. Then the Lord said to Moses, "See, I have chosen. I have sovereignly chosen. Ako mismo, I have chosen Bezalel, son of Uri." See, who is Bezalel? Who is Uri? Who is Hur of the tribe of Judah? Sino ito, mga kapatid ng mga tao nito? These are what? These are slaves. Si Bezalel, si Uri, yung kanyang father, yung kanyang ninuno, yung kanyang great-grandfather, they were all slaves. Galing sila lahat sa Ehipto. Mga alipin sila doon. They were brick makers. Okay? They were forced laborers. Basically, they have no future. Ang pangit nung background nila, mga alipin lang sila. Kung may gagawa ng tabernacle ng Panginoon, at yung tabernacle ng Panginoon is magiging sign, symbol ng kanyang presence, they are all disqualified. But praise God, because God does not call the qualified. Amen yun, mga kapatid. Dahil kahit sino sa atin, kung iisipin mo, kanina sa kinikwento ni Brother Jericho, nakikita ko yung sarili ko eh. Nakikita ko rin yung sarili ko. Alam niyo yung Christian din kasi ako nung bata pa eh. So maaga rin ako nakakilala sa Panginoon. So ma-attend ako talaga every Sunday, andun ako. Pero parang, alam mo yung parang, andun ka lang. Basta you're there. Mas better nga kayo kasi kapag, parang dito, if you're there, meron kang allowance. Pero parang, andun lang ako, tapos after nun, nung nagkaroon ng problem sa church namin, biglang nag-backslide ako. And then after that, parang puro kalokohan na yung ginawa ko hanggang sa, "Huy, sabi siguro sa akin ng Panginoon, huy, ano ginagawa mo dyan? Ha? Tara dito, may plano ako sa buhay mo eh." Sobrang disqualified ko na sa simula. Tinawag ng Panginoon, dinisqualified na naman yung sarili sa kung ano-anong kalokohan. Pero God calls God does not call the qualified. In fact, He calls those who are disqualified and makes them qualify for the job. Kahit na ganun yung background. Amen ba yun, mga kapatid? Sino ba sa inyo dito yung napakaganda ng background? Taas nga yung kamay. Pero kung titingnan mo, ang papangit ng mga background natin, sila 400 years na slaves sa Ehipto. Ako, siguro mag-ano na ako ngayon eh. Mag-ilang taon na ako ngayon, mga mag-32. Ayos, walang masyadong nag-react. Sabihin, medyo nandun pa nga. So, ilang years, siguro ako, kung sila 400 years na alipin, si Pastor Ronald, siguro may mga 20 years na alipin talaga ng kasalanan, mga ganun. If not more. Tapos, Pastor Ronald, no? Tapos, Attorney Ronald Toledo. God does not call the qualified. He qualifies the called. Ito, so si Bezalel, he's a slave.
Pero sabi ng Panginoon, see, I have chosen Bezalel. Sabihin mo nga sa sarili mo yon. See, I am chosen. Okay, isa pa. See, I, state your name. Kala ko may yung sabi na state your name. I'm chosen. Palakpakan natin ang Panginoon. Grabe, habang sinasabi mo yon, iniisip mo yung background mo, ako, chosen. Tingnan natin sila. Chosen for what? Chosen for a very specific purpose. Okay, so God's call is purposeful. Ano yung gagawin na itong mga disqualified na mga slaves, ng mga brick makers who were slaves for 400 plus years? Si Bezalel will make artistic designs. Wow, maging mga artists, mga creative designers. To make creative designs for work in gold, silver, and bronze, to cut and set stones. Anong trabaho 'yan? Yung magka-cut ka ng tsaka magka-cut ng mga precious stones. Ano yung science 'yon? Yung mga kasabi, magiging ganun. Ang tawag doon gemologist. Okay? To cut and set stones, yung mga alahero, kakat ng mga gemology. Okay? So magiging siyang artistic designer, magiging siyang goldsmith, silversmith, bronzesmith, tapos gemologist, to work in wood, ano yung mga nag-work in wood? Mga nag-uukit. Ayun. To work in wood and to engage in all kinds of crafts. Kasi yung gagawin niya, yung pinakita sa atin kanina yung tabernacle. Nakita niyo yun? Meron dong mga gold, meron dong silver, meron dong brass, meron dong wood, meron pa dong mga tela, mga furnishings. Ayun yung gagawin niya. Basically, itong mga they have this opportunity, they have this purpose, na itong mga raw materials na ito, which are perfectly ordinary para atin, para gamitin sa paggawa ng tabernacle, to create, okay? To create itong mga tinatawag na mga spaces where God's presence will be felt. Yung mga golds, yung mga silvers, yung bronze, yung wood, mga simpleng mga bagay, ordinary mga bagay will be used, okay, to create spaces where God's glory, where God's presence will be felt. Ang sarap nun. Alam mo, alam mo yung feeling na yung ginagawa mo, okay? Yung ginagawa mo, gagamitin para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya tingnan nyo ito, mga kapatid. Unang ginagawa ng Panginoon is, before siya naglikha, meron muna siyang purpose. The very reason why you exist now is because you have a purpose. Okay? Nung nakita ng Panginoon sa Genesis chapter 1, ano yung sabi doon? Before sinabi ng Panginoon na let there be light, there was darkness, right? In the beginning, there was only darkness. And the Lord said, let there be light. Bakit sinabi ng Panginoon na magkaroon ng light? Because there's darkness. See, may purpose yung magkaka-create ng light. You have a purpose kung bakit ka nag-i-exist. And you have to know that. And yung purpose mo na yon, kagaya nito, magiging kang goldsmith, mag-work ka in silver, mag-work ka sa bronze. This will all be used to glorify God in your life. Kaya sa inyong pag-aaral, let's not make this let's make this very practical. Kayo bilang mga estudyante, ikaw na nag-aaral, ikaw na nag-work, yung work mo na yan, mga raw materials yan, kung saan yung presence ng Panginoon, kung saan kanya tinawag, para yung presence ng Panginoon, ma-feel ng mga tao sa ginagawa mo. Na kapag nag-aaral ka, okay? Pag nag-aaral ka, pag nakikita kita, pag nakikita ka ng kapatid mo, pag nakikita ka ng magulang mo, pag nakikita ka ng mga classmate mo, napifeel nila, pambira para napapalapit sila sa Panginoon. Pwede ba yun? Yes.
pagtatrabaho, na kapag nagtatrabaho ka, sa quality ng work mo, sa ginagawa mo sa mga raw materials, di pinag-aaralan natin yung stewardship, lahat yan ang galing sa Panginoon. So ibinigay ng Panginoon sa iyo ng mga raw materials, hindi man yan gold, hindi man yan silver, hindi man yan wood, hindi man yan kung ano. Pero binigyan ka niya ng laptop, binigyan ka niya ng mga, kung ano-ano mga gagamitin mo. These are the raw materials that you are supposed to use. Ang purpose ng mga yan is for God's presence to be felt. Para ma-bless yung mga tao. And wow, ang sarap nun. Kasi yun talaga yung goal ko sa buhay. Sabi ko, Lord, I want my life to be, kapag nakikita ko ng mga tao, gusto ko makita ng mga tao si Jesus sa akin. Kasi nananahan sa akin yung banal na espiritu. So, gusto ko kapag nasan ako, pag tinitingnan niyo ako, kaya kasama niyo ako, gusto ko, ang goal ko talaga ay ma-feel ninyo yung pogi. Ano yung pogi, Pastor Vince? Ayun, para ma-feel niyo yung pogi, yung presence of God inside. Hindi yung pangit. kasi kapag tinignan mo si Pastor Ronald, syempre mas gusto mo dito, nandito si Piolo, di ba? Or kung sino man na pogi, yung tipong pagtayo pa lang dito, naboblown away ka na sa sobrang pagkapogi. Wala ako nun Pero may banal na espiritu ako na nagdedwell sa akin. Ang banal na espiritu ay nananahan sa akin. And therefore, in everything that I do, if it's the Holy Spirit that sanctifies everything, para lahat ng ginagawa natin ay nakaka-please sa Panginoon, yun yung purpose kung ba tayo may banal na espiritu Mamaya makikita natin. Para lahat ng ginagawa natin, na gino-glorify natin ang Panginoon, ino-honor natin si Lord doon, ma-please talaga yung Panginoon, kaya tayo binigyan ng banal na espiritu. Kaya kahit na nagda-drive lang ako kanina, kahit na nagsasalita ako ngayon sa inyo sa harapan ninyo, na pwede naman kayo to, sa lahat ng ginagawa ko, pwede kong gamitin yon para ma-feel ninyo yung presence ng Panginoon. Reflect on that. Na you are no longer you're still an ordinary person with an extraordinary purpose, because there's an extraordinary spirit dwelling in you. There's an extraordinary God who called you for His purpose. And He does not only call you. Tingnan natin yung kasunod. Purposeful. Ito. Sabi natin kanina, di ba? God does not call the qualified. He qualifies the called. And God does not command without providing. Pag may inutos yung Panginoon na ito ang gawin mo, maging kang tatay, maging kang estudyante, maging kang businessman, maging kang accountant, maging kang doktor, maging kang abogado, maging kang teacher, maging kang sindikato. Ano bang gusto ninyo? Tingnan, magsasurvey nga ako ng mabilis lang na survey. Sino yung gusto maging mga teachers? Pakitaas nga yung kamay. Ayun, may isa. Sino yung gusto maging doktor? Puro ako, no? Pati, ako pa rin yan. Gusto maging abogado? Ayun, meron. Ayun. Sino gusto maging engineer? Wala, may survey ako Eto, marami to. Sino gusto maging police? Ako, anti lang din. Sino gusto maging sindikato? O yung kriminal? Kunin niyo ako ako yung abogado See, if ang kalooban ng Panginoon sa'yo, may kang doktor, maging kang engineer, may kang police, maging kang teacher, lahat ng mga gandang mga bagay, maging makeup artist, maging artista, maging architect, ano pa hindi ko nabanggit doon? When God calls, that's the next slide. When God calls, He enables. Because God does not command without providing. So God commands this to be done, He will make sure that it is done. Kaya nga ako, pag tinatanong ako, Pastor Ronald, sure ka ba na talagang yung halimbawa, yung Great Commission, ma-accomplish ba yan? Yun na yung mundo ba, talagang papunta sa paganda ng paganda yan, tapos talagang
ma-accomplish ba natin yung mga plano natin, yung mga purposes natin na pinagkaloob sa atin ng Panginoon? I am very sure. Because God does not command without providing Himself. When God calls, He enables. He gives everything na kailangan para ma-accomplish yan. Just like what happened here. So God enables with His Spirit. Sabi ng Panginoon dito, I have filled Him, yung gagawa ng tabernacle, I have filled Him with the Spirit of God. With the Spirit of, this is an ordinary person, a brickmaker who turned into builder of a tabernacle na mag-work sa silver, gold, and everything. I will fill him with the Spirit of God. So kahit na ordinaryo lang, parang ang ordinaryo lang ng ginagawa mo. Ordinaryong teacher, ordinaryong engineer, ordinaryong architect, ordinaryong doktor, ordinaryong pulis. This is your secret and this is your empowerment. God will fill you with the Spirit of God. And when there's the Spirit, kapag andyan yung Spirit, ito yung pangalawang makikita niyo yung Spirit of God sa Old Testament na nag-work. And whenever the Spirit of God is there, something miraculous happens. Nung una niyong mababasahan yung nasa niya yung Spirit of God, the Spirit of God is hovering over the waters before creation. At yung Spirit of God na yun, yung nag-cause ng nagkaroon ng creation. In this case, He is going to empower Bezalel so that he will be able to do the tabernacle. And He will not just be filled with the Spirit of God, I will fill him with wisdom, with understanding, itong triad na to, wisdom, understanding, with knowledge, with all kinds of skills. Kaya nga kitang-kita nyo kanina dito, habang pagpupunta ako dito sa inyo sa CCLC, sobrang nabibless ako, lalo sa mga tumutugtog dito sa harapan. Tinawag kayo ng Panginoon para tumugtog dito sa harapan. Nakita niyo yung empowerment sa inyo ng banal na Espiritu. Tinuruan niya kayo kung paano tamang tugtugin yan, wisdom, discernment, paano yung tamang pagkanta niyan, tamang pagtugtog niyan, yung tamang understanding, yung knowledge, yung expertise, pinagkakaloob ng Panginoon so that you will be able to, and with all kinds of skills, so that you will be able to accomplish God's purpose in your life. Kaya, salamat sa praise. Palapakan nga natin yung Panginoon doon. It means to say, na wala na, nag-level up ka na, Bezalel. Nag-level up ka na, AJ. Nag-level up ka na, Manny. Nag-level up ka na, Dana, Eliza, J-Lo, J-Lee, G, Colleen. Nag-level up na kayo. Hindi nyo ba yun nakita? Chris Jericho, nag-level up ka na. Dati naglalaway ka lang. Si Bezalel, yung dating alipin. Yung mga dating alipin sa Ehipto, na araw-araw ang purpose lang ng buhay, gumawa ng mga bricks para mag-work dun sa mga pero. Wala na, yung generation na kasunod niya is a generation na makakakita na ng tabernacle, na makikita yung presence ng Panginoon. Wala na Hindi na kayo yun Yung alam niyo, sabi ko nga sa mga kasamaan ko nung isang gabi, ako si Pastor, bigyan ko napaka-ikling background ng buhay ko Si Pastor Ronald, galing din kami parang si kapatid na Chris Jericho, sa mahirap na pamilya. Yung nanay tsaka tatay ko para makapagkolehiyo, naglalakad sila ng isang buong araw, kasi 63 kilometers yon, lalakarin nila, tapos dadaan sila sa bundok. So, ganun kahirap yung mother and father ko para lang makapagtapos sila. Pastor Ronald, ganun din. Siguro yung mga magulang ko, kung walang plano sa buhay, hindi rin ako nakapag-aral, pwedeng nang-hold up lang ako dyan sa kanto or what Alam mo yung walang pangarap, sobrang, wala talaga Pero tinan yung biyaya ng Panginoon. Sino mag-aakala na at one point in my life, magkakaroon ng awa sa akin yung Panginoon despite of my condition na napakasama, napakapangit. Despite of the generation, siguro mga ninuno ko, baka mga makasalanan pa yun, hindi ko alam Baka yung mga ninuno ko, meron pang mga kung ano-anong mga curse sa buhay yun mga yun. Kaya kami naging ganun yung family namin. Pero at one point in my life, kinawaan ako ng Panginoon. Tapos, nagugulat, siguro kahit yung mga magulang ko, nagugulat sa akin Kung paano akong nag-aaral ako, nagtapos ako ng pag-aaral. Tapos, magyayabang na naman tayo dito. Dapat hindi tayo nagyayabang.
Pero gusto ko ipagmayabang yung Panginoon eh. Kasi talagang walang-wala naman talaga ako nung dati eh. Sobrang hindi ko nga alam na may mga skills ako eh. Ito yung pagsasalita. Mga kapatid, nung first time akong inutusan ng pastor ko para mag-preach, sinugo ako para mag-preach. Meron nakikinig sa akin, 5 tao. Lahat yun tulog habang nagpipreach ako. Lilima na lang yun ha, lilima. Habang nagpipreach ako, natutulog lahat. Ngayon, pag nagpipreach ako, may tumutulo pang laway eh. After na ito, may pumapalakpak pa nung nagtuturo ko nun sa college. After ko magturo, nagpapalakpakan yung mga estudyante. Sabi ko, hindi naman ako nag-perform. Pambihira, kaya na-stress ako masyado eh. Kaya stress na pag nag-preach, na-stress ako eh. Kasi mayayain talaga ako. Alam mo yung parang, hindi ako to. Hindi normal sa akin to, hindi natural sa akin. Parang galing magsalita eh. Hindi ko nga rin alam eh. Hindi ko to nakita in my life. I have never seen this. Pero ito yung sinasabi doon, I have filled you with my spirit. I have given you wisdom, understanding, knowledge, and with all kinds of skills. Mga kapatid, nung sinasagutan ko yung bar exam, nung pagkakita ko ng ganun, ngumingiti ako eh. Sabi ko, napakadali naman ito. Dahil alam ko gagawin akong abogado ng Panginoon eh. Andiyan yung fiancé ko, 3 days yun na bar exam. Eh. Every time nalalabas ako sa bar exam, pag nandiyan na ako sa may gate, yung ngiti ko hanggang batok eh. Hanggang dito. Punit hanggang dito eh. Alam mo yun, habang sinasagutan ko yung bar exam, parang yung sinabi ni Eric Liddell. Si Eric Liddell is a Christian. Runner na nag-gold sa Olympics. Sabi niya, whenever I run, I feel God's pleasure in me. So God has made me fast. Kaya kapag tumatakbo ako, I feel God's pleasure. Gold eh. Sa Olympics, yun. Habang sumasagot ako sa exam, I really feel God's pleasure eh. Nagpapasalamat, maiiyak pa nga ako eh. Pambira, parang binubulungan ako ng Panginoon eh. Kasi sabi ko talaga, I am 100% sure na papasa akin, modesty aside, I give God the glory. I really know that I will pass that bar. I told myself na God will not take me this far just to fail me in the end. I know for a fact na I am disqualified, but God does not call the qualified. Okay, pasok ako doon, DQ ako disqualified sa mga tinatawag. But those that God calls, He enables. Pero kung tatawagin mo ako sa ganito, i-provide mo rin lahat ng kailangan ko para magawa ko to. Yan na nga yan yung mga scholarship nyo, yan na yung answer sa inyo ng Panginoon. You have to recognize, you have to reflect on that fact that God's Spirit is at work in you, with you. And sky is the limit to where God will take you, mga kapatid. When God calls, He enables. And when God calls, He sends others to assist. Oh, may teamwork pa. Magpapadala pa siya ng mga tao. Because you cannot do it alone. Tinan nyo ngayon yung mga vision ninyo sa buhay. Nakalimutan ko lang pala sabihin na yan na yan bagong bagong generation na hinuhubog ng Panginoon, different from the generation of your parents. And when you became parents, the generations na susunod sa inyo will also be different. And that's because God has made a miracle in your life. Kayo, na mga kausap ko ngayon. Kaya, yung mga dati kung ito yung generation, la Chris Jericho, na ito sila dati na parang hirap ng buhay, pinuputol ng Panginoon yun Kaya wag mong sasayangin Jericho. Yung pagtawag sa'yo ng Panginoon. Don't waste it. Don't waste it. All the gifts, the talents that God has given you guys, don't waste it. Instead, discover it. Discover it. And develop it. Kagandahan ngayon, kahit na hindi ka yata ngayon mag-aral magiging kang expert no? Sa YouTube pa lang, may kaibigan ako. Nag-aral kami sa Bible School. 5 taon kami doon. Sa seminary. Pero ang trabaho niya ngayon, videographer. Instructor, dive instructor.
Sabi ko, saan ka natuto niyan, bro? YouTube lang, bro. Siya na ngayon yung isa sa, if not, kung hindi siya yung pinakamagaling, siya yung isa sa pinakamagaling na underwater videographer sa buong Pilipinas. YouTube. So you just have to discover kung saan ka, kung saan ka gusto yung gift mo na binigay ng Panginoon. And then develop it. Most importantly, you dedicate it to the one who gave you your gifts, your talents. You see, the way you honor God with your talents is through humility. Humility. Humility is your way of honoring God, of saying to God, Lord, thank you, you gifted me. Ginawa mo akong talented. And I dedicate my talents, my gifts to you. Kung ginawa ka niyang magaling sa paggawa ng salapi, praise the Lord. Salamat, napakalaki ng gagampanan mo sa kaharian ng Panginoon. Kung binigyan ka niya ng napakatabang utak para gumawa ng mga, kung ano-ano mga artistic designs, praise the Lord. Dedicate it to God. Kung ginawa ka ng Panginoon, mag-develop ng apps, praise God. Pambihira niyan. Praise the Lord. Kung ginawa ka ng Panginoon with talent sa music, praise God. Make music for the Lord. Create ka ng mga music. Dedicate that to God. And I'm sure that God will send people your way para tulungan ka. Ako, nagyawang pastor, nagyawang abogado. Hindi naman ako mag-isa lang Kung isa-isayin ko yung mga taong tumulong sa akin, pinadala ng Panginoon at the right time, at the right time. Lagi nagpapadala yung Panginoon, halimbawa sa lapi, walang-wala na akong makain, at the right time. Hindi ko maalala, nagutom ako kasi at the right time. Biglang may tatawag sa akin, bro, kumusta ka dyan? Okay lang, bro. Doing well. Kumusta, bro? Good luck sa ginagawa mo dyan, Mamaya-maya, pero pagtingin mo sa Gcash mo, may laman na. Diba? Doon sa bangko mo, meron na. Tapos may mga nagpipray pa sa'yo. Kaya sabi ko, Lord. Kaya, nung blikan ko lang yung pagtitake ko ng bar na yon. When I was reviewing for the bar, kahit na 2 months na ako nag-review, kapag tamad na ako mag-aral, tamad na talaga ako kasi everyday ako, for 5 years nag-aaral ka ng law, tapos nag-review ka na naman para sa bar exam. So parang pagod na ako. Pero kapag naiisip ko na, teka, Jesus Christ has given me everything. Binigay niya sa akin yung best niya Lahat ng kailangan ko, binigay niya. So, Jesus Christ deserves nothing but my best as well. Bangon talaga Pastor Ronald Kahit 4 na oras yung tulog, 5 oras yung tulog, bubuklatin ko yung reviewer ko. Babasahin ko. Siguro kung hindi lang ako natural na mayabang na tao. Anyway, lagi nagsasabi sa akin na parang ang humble ko daw. Pero ang totoo, napakayabang ko Ngayon yung girlfriend ko, yung magulang ko, mga kaibigan ko, mayabang si Pastor Ronald. Pero, ba't ako napunta doon? Ano yung sinasabi ko, Pastor Vince? Jesus, pinibigay niya yung best niya, kaya Jesus Christ deserves, kaya kung alam lang ng Panginoon alam ng Panginoon kung gaano ako magiging mayabang kapag pag pumasa na ako sa bar, kaya hindi niya ako ginawang top notcher. Alam din ng Panginoon, magaling din talaga kasi kakawasak ng buhay ko yun di ba? Kung na yung top notcher ako doon, wow, Vera. Sobrang kakasabi ko pa lang, humility is your way of honoring God with your talent. Mamaya, hindi ko na i-honor siya, sabihin ko, galing ko talaga Dali-dali lang nun Nahihirapan pa yung iba dun Hindi mo na ako nahihirapan basic ba? Gaganunin ko na lang Hindi Yung grade ko, ginawa lang ng Panginoon na almost but not quite. Alam mo, sobrang taas lang ng grade mo, yung pang bar top notcher, pero hindi kanya pinaabot doon. Pero okay lang. Kasi alam ng Panginoon kaya yabang ko yun Hindi pa nga top notcher, mayabang na Kaya napakabuti ng Panginoon. So, praise God for that. And as I'm saying, God is going to make sure that His command will be accomplished perfectly because He is not just going to enable you with His Spirit and with all the skills that you need, talents, gifts that you need, but He will also send people your way
to help you. He will appoint people to help you. At sabi dito, and I have given them also ability to all the skilled workers to make everything I have commanded you. So sila din, taglay-taglay nila yung mga various gifts and talents from the Lord para ma-accomplish ninyo yung purpose na pinapagawa niyo. Praise the Lord for that. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya, I am very sure na yung mission ng Panginoon ma-accomplish. Ma-accomplish. And I am so blessed to be part of that in my own little way to contribute in God's plan as a pastor, as a lawyer, and you guys as a student and future mga professionals, sa mga professionals na nandito. I praise the Lord for all of you sa ginawa ninyo sa mga buhay ninyo. And I know, katulong niyo ako, mga kapatid ha. Katulong ko kayo sa pag-accomplish ng plano ng Panginoon to fill this world with His glory, with His presence, so that this world will really feel the presence of God. Because it means so much to God na ma-feel ng mga tao yung presence niya. So that's our task, that's our challenge. Praise the Lord. Let's pray. Our Father in heaven, we thank you, we glorify you, we honor your name because you are so gracious. Salamat po, Panginoon, sapagkat pinili nyo kami, tinawag nyo kami, Panginoon, binigyan nyo kami ng purpose, yung buhay po namin, inalis nyo po kami, Panginoon, sa aming mga, from our past, binigyan nyo po kami, Panginoon, ng very meaningful na present and a secured future, a victorious future. Marami pong salamat. And you equipped us for the task ahead, in front of us and for the task ahead. Thank you, Lord. Empower us, fill us with your Holy Spirit. Alam namin, Lord, na hindi nyo kami pagkukulangin. Bagkos pinapag-apaw nyo po kami, Panginoon, so that we will really be a blessing sa aming pong mga pamilya, sa aming mga kaibigan, sa aming mga trabaho, at higit sa lahat, Panginoon, sa aming bansa, sa aming simbahan, sa CCLC. Thank you, Lord. Thank you for our gifts, for our talents. We dedicate all of our gifts and talents to you, that for you, na para ikaw lamang po, Panginoon, ang aming pong mapapurihan and mag-glorify. Because we ask all of this in the mighty name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ. And all of God's children say, Amen.